first and foremost, can you please explain to us what is the meaning of infertility? Ang definition po kasi natin ng infertility po ay yung hindi nabubuntis, no, ang isang babae sa loob ng isang taon na nagsasama sila ng kanilang mag-asawa na may regular na pagtatalik po. Yun po yung definition ng infertility po. Okay, hindi nabubuntis ang mag-asawa after 1 year of trying or having sexual intercourse. So yan po ang tinatawag na infertility. Okay. So, before I give it to Annie Rentoy, Doktora, most of the time po na-associate po ang infertility sa kababaihan lang. Pero kanina, dun po sa intro po natin, sinabi po natin na pati lalaki ay nahihirapan din. Please clarify po why this is also a disease that can be attributed to men. Thank you, Doktora. Yes. So, ang sinasabi po natin, no, hindi lang po ang babae ang pasyente namin, pati po ang lalaki. So, kailangan pong, para po makabuo na isang pamilya, kailangan po natin yung reproductive function ng babae at the same time ay similya ng lalaki. So, madalas at kadalasan din po na nakikita namin sa aming mga clinics ay ang mga babae lang po ang nagpapakonsulta. So, mas maganda po talaga na ang mag-asawa ang magpakonsulta at para ma-check silang pareho kung kanino po ang nagsisimula ang problema. Ayun. So, Miss Annie, kailangan magkasama. Actually, talaga naman, Miss Annie, kahit babae lang ang sa tingin nila ay reason for the infertility, dapat sumama ang lalaki. Kasi maaari na kahit papano, meron ding contribution yung lalaki sa hindi pagbubuntis ng babae. Okay, Miss Annie? Go ahead. Thank you very much. Thank you very much, Attorney Dot. Kasi binanggit ni Dr. Lida na kala niyo sa babae lang din yan. Pati lalaki, may issue din ng infertility. Kaya dalawa dapat kayo magpa-check up. Okay. This time naman, ang itatanong ko, Attorney Dot, kay Dr. Lida, ano ba yung causes? Bakit may infertility? What causes infertility? Ano yung mga risk factor po na pwedeng ma-discuss nyo po sa amin, Dr. Lida? Thank you po. Yes po. So, kadalasan po, nakikita namin ng aming mga pasyente na medyo matanda na. Like, when I say matanda po, it's more, they are more than like 35 years of age. Kasi inuuna nga po ang career dahil career-oriented na po ang mga kababaihan ngayon at alam nila yung advent ng teknolohiya, alam nila na may artificial insemination, IVF. So, mas gusto nila po na magpa-check up na ready na at settled na sila. So, isa sa mga kadahilanan yon, isa pang nakikita namin is may mga sakit sa pelvis, no, katulad ng endometriosis, hormonal imbalance, may mga problemang medikal katulad ng diabetes, high blood, no. So, may mga environmental factor at exposure po silang minsan na nadudulot din ng infertility, especially also sa mga kalalakihan. Yun. So, yun. May mga pasyente rin po kami na medyo nasa heavy side po, mga matataba. So medyo yan din ang nagdudulot din ng paghirap sa pagbubuntis. Yun. Sige. Bago ko ipasa kay Attorney Dot, Dr. Lida, ito pa yung gusto kong itanong sa inyo. At what age ba nagiging vulnerable sa infertility ang isang babae o even itong mga kalalakihan po? Dr. Lida, thank you. Ang aming limit would be like 35 and then we label them na already as high risk. So pag dumaan ka na sa 35 years old, yan yung medyo may katandaan na talaga at medyo pahirapan na rin tayo sa pagpapabuntis. Yun, tandaan nyo yung edad, 35. Ayan, okay. Attorney, ibalik ko sa inyo si Dr. Lida. Go ahead po. Salamat po. Salamat sa Diyos. Yes. Thank you very much for that, Dr. Lida. Ang ganda naman ngayon kasi nakikita ka na namin. So, Dr. Lida, please tell us po, ano po ba yung mga tests para po malaman ng isang tao ay nagsasuffer sa infertility? Like, for instance, I know, meron akong mga kakilala, hindi na natin sasabihin kung sino sila ngayon. Talagang they have been trying, no? They have been trying for several years already since they got married, pero hindi po talaga mabuntis. Ano po yung mga tests
para po malaman na may problema talaga sila sa infertility? Thank you po. Apo. So yung mga testing natin no na nagsasabi na para ma-investigate natin kung sila ay may infertility po no, una syempre yung pagpa-pap smear at pagkuha ng sample sa kwelyo ng matres kasi yung daanan ng sperm no. Pangalawa po would be to check on the transvaginal ultrasound para makita po natin yung lining ng matres at the same time kung ang isang babae ay nangingitlog ng tama sa oras. So, pangatlo po would be to check on the tubo o tubal patency na tinatawag natin ay hysterosalpingogram para masabi natin na ito ay walang bara. Ang susunod po natin iti-test ay yung similya ng lalaki o tinatawag nating sperm analysis or semen analysis. Kung ang mga babae ay more than 35 years old na po, we also request for sa dugo lang po ito at iti-check yung kanilang ovarian reserve na tinatawag po nating serum anti-mullerian hormone or yung follicle stimulating hormone. Yan po. Okay, this is really very interesting and maraming gustong matuto at malaman kung ano nga po ba ang mga dahilan at paano sila makakabuntis or mabubuntis. So, Dr. Lida, this is my next question. If someone po is diagnosed as infertile, ano po ang mga treatment? At saka ito po bang mga treatment na to ay para lang sa babae or para rin sa lalaki? Thank you po, Doktora. So kung halimbawa po ang sinabi nating reason for the infertility would be hormonal imbalance po, no? Like yung mga pasyente na may PCOS na hindi nangingitlog, so we give them ovulation inducing pill. Yun po yung pangtulong sa pagpapaitlog nila. Pagkatapos po, imo-monitor po namin ang itlog nila at once na makita namin large enough, no, doon po namin ina-advise nilang mag-contact. So, yun po yung tinatawag nating ovulation induction with time coitus or time contact po. Sa mga kadahilanan na may problema naman po ang lalaki, so we suggest also that we actually do artificial insemination na po. Kung saan naman po itong procedure ay winawash yung sperm at ihahatid sa asawa. Yun. Alam mo, nakakatuwa, Doktora, no? Kasi actually, sa totoo lang, marami... po ba ako? Medyo nawawala-wala po kayo ng konti, pero bumabalik naman po. So, narinig naman po namin yung sinabi po ninyo. So, nakakatuwa kasi marami rin palang paraan, hindi lang dun sa babae, kundi dun sa lalaki. But, Doktora, before I give it to you, Miss Annie, what are your other advice po para sa mga babae na ready na magbuntis at pati na rin sa mga asawa nila kung ready na sila kasi may mga times talaga ngayon gusto natin na career muna, no? Pero what do you think is the best time for married couples to already start having babies, and what is your advice to them po? Go ahead po, Doktora. Yan, maganda yung tanong ni Attorney Dot. Ano po, mga kasambahay? Thank you, Miss Annie. Opo, kasi alam mo, Attorney, mayroon din mga tao na talagang ilang taon na antay na antay sila pero talagang hindi sila nabibiyayaan. Mayroon din naman akong kilala na buong empleyado, hindi na talaga sila nagkaanak. Yung suspect nila, masyado silang nababad doon sa radiation, Attorney Dot, kasi yung kanilang opisina ay nandoon lang sa, yung transmitter nandoon lang sa bakuran. So yung suspensa nila, lahat ng mga empleyado na yon hindi nagkaanak kasi na-expose doon sa radiation. Mamaya, Attorney, tatanong natin yan. While waiting for Doktora, ayan, si Dr. Lida nakasama natin. Dr. Lida, are you there now? Ayan na. Ayan. Pakisagot yes, nga. Napakaganda ng tanong ni Attorney Da. Yes. Thank you po. Did you hear my question, Doktora? Did you hear it? Sorry, I was cut off. Okay. Naputol po ako. It's okay po. It's okay po. So, ganito po, Doktora. Marami po sa mga kabataan po ngayon, when they get married, sabi nga po ninyo kanina,
they want to focus first on their careers. Postpone muna sila na magkaroon ng babies. And then by the time that they are already decided, hirap naman sila magkaroon ng baby. So, first and foremost, ano po ang dapat na age na ikaw ay mag-isip na magkaroon ka na ng baby para hindi ka mahihirapan? Pangalawa, ano po ang dapat na mga gawin po ng mga couples na paghahanda if they are already ready to have babies? Thank you, Doktora. Wala naman pong specific na edad na kung kailan nyo gusto kasi depende yan sa kondisyon ng isang babae at ng isang lalaki o ng isang mag-asawa po. Like for example, kahit bata pa po at merong endometriosis, definitely mahihirapan din po siya. Parang ganun po. Pero kung in general, normal, nasa early 20s or mid-20s is okay. Po. Okay, so, early 20s, opo. And mid-20s, okay. Yes po. So kung and then, halimbawa, kahit late 20s, basta as long as healthy po, there's no problem with that. There's no specific ruling na kung kailan po talaga yung exact age. No? Okay. Yun. Now, let's say po, ready na kami magka-baby. Ano po yung mga dapat iwasan? Ano po yung mga dapat gawin? Even if they are already in their 30s, maybe early 30s, ano po ang dapat nilang gawin at iwasan? Thank you, Doktora. Syempre po, i-ready niyo po yung body ninyo, in preparation for pregnancy. Iinom po rin tayo ng tinatawag nating phonate, preconception, para po mas healthy lalabas si baby. At i-prevent natin yung congenital problem. So, kakain ng masustansya, live a healthy lifestyle. So, that's very important. Okay, yan ang talagang So, Attorney Dot, nakalimutan ko rin pong... Opo, go ahead. Nakalimutan ko rin pong i-discuss sa inyo na isa sa mga options po natin ngayon ay bukod pa sa artificial insemination is the in vitro fertilization. Yun na po yung last resort natin kung talagang desidido tayong magbuntis na mas mabilis. Ayun. Yun po yung tinatawag na IVF, In vitro fertilization or IVF. Doktora, bago ko po kayo ibigay kay Miss Annie, please explain ko ano po yung IVF para po doon sa hindi po nakakaalam. Okay, ang in vitro fertilization po ay isa sa mga procedure na ginagawa po namin kung saan pinapaitlog po namin ng hanggang kaya ng babae ang pangingitlog. Controlled ovarian hyperstimulation ang tawag po namin doon. And then pipick upin po namin ang kanilang mga itlog, at tutulungan po tayo ng embryologist na piliin naman ang pinakamagandang sperm para sa asawa at ipagmimit po ito outside ng body ng isang babae. Ito po yung kaya po in vitro. Tapos po, pagka naging blastocyst na or baby na po, ita-transfer back na po sa babae. Okay, napaka-amazing ng science at kaya nang gawin yan. Miss Annie, ikaw naman, ano naman mga tanong mo? Thank you very much, Attorney Dot. You used the word amazing. Totoo naman while listening to your discussion. Talaga, totoo naman, mayroon palang ganon. O sige, ito naman, Attorney Dot. Doc Lida, anong case ng infertility ang totally ay wala na talagang pag-asa as and no hope para magkaroon ng mga anak? Sige po, yan, makinig kayo ha. Baka nararanasan nyo ito. Kung halimbawang na-try na po natin na kumuha at nag-harvest ng itlog and yet wala po tayong nakuhang itlog or hindi po nag-mature ang itlog or kung wala rin pong similyang asawa ninyo, yun na po talaga yung walang chance na pong mag-baby. Pero, Doktora, doon sa dalawang sinabi nyo kanina, may artificial insemination and then yung isa pa, ano yung i-recommend mo dito? At saka, teka muna, affordable ba ito? May balita ako na medyo Attorney Dot, pricey ito. Pricey. At saka, alin dito yung sinasabi na, pagka ganito,
kalimitan daw po nagpuproduce ng twins. Totoo po ba ito, Doktora? Sige nga po, manggaling na sa inyo po. Go ahead, please. Thank you. Basta po kung kayo ay nabigyan ng ovulatory drug, no po, na kahit artificial lang siya, kahit contact lang po, may chance po kayong mag-develop ng twin baby. So, lalo na kung nasa lahi rin po ninyo ito. Yun po. So, any form of treatment can give you a twin gestation, kumbaga po. Yan. So, yung presyo po regarding the price po, syempre po mas makakatipid po ang isang couple kung sila po ay mag-undergo ng artificial insemination compared with IVF, no? Medyo may konting taas din po talaga ang presyo ang in vitro dahil po yung ating mga technologies at yung mga gamit po natin ay medyo matataas din po ang price. So, kaya umaakyat din po ang presyo ng IVF. But comparing the success rate po, mas mataas po ang success rate po natin sa IVF compared po sa ating artificial insemination. Okay. Attorney Dot, kita mo na yan. Okay. Oo. Nako, ang ganda-ganda ng topic natin pero wala ng time. So parang sa naririnig ko kay Dr. Lida, if you have the money naman, if you have the budget, mas may chances. Mas malaki ang chances na magkakababy ka kapag ang ginawa mo ay IVF. So at this point, totoo ba? Tapos na, ang bilis naman. At this point, Doktora, we have to let you go kasi tapos na po ang oras po natin. But we want to have you back. This is a very interesting topic. Dr. Lida Ranyola Nisperos, she is an OB-GYN of the Dr. Jose Fabella Memorial Hospital na isang partner po natin na hospital sa Serbisyong Bayanihan. Dr. Lida, maraming salamat po. Thank you very much po. Pasensya na po sa poor connection. Sorry po.